So, ito. Start natin yung example na to. Find the area bounded by the curves y squared is equal to x and y is equal to x cubed. So, yung first given is a parabola, pero ito, cubic equation siya. So, kapag meron kayong given na hindi familiar kung anong klaseng equation, ang gagawin nyo is kuha agad kayo ng points of intersection nila. So, again, sulat ko lang yung given natin. Meron tayong y squared is equal to x and y is equal to x cubed. So, y squared is equal to x and y is equal to x cubed. So, dito, walang problema yan, parabola. Ano yung vertex niya? 0, 0, 0, facing right. So, yung y is equal to x cubed. So, kung hindi kayo familiar, so sabi ko nga, kuha agad kayo ng points of intersection ng dalawa. So, ang gagawin, equate lang natin yung dalawang to. So, ano yung mangyayari kapag ganon? Diba? Y squared is equal to x, y is equal to x cubed. So, kung ipa-plot or kung i-equate natin yung dalawang yan, so, ito na lang, substitute na lang natin, y is equal to x cubed dun sa y squared. So, magiging lang tong y magiging lang tong x cubed raised to 2 is equal to x. So, sinubstitute lang natin yung y dito. So, or x raised to 6 is equal to x. So, dito naman, kung lowest term or cancel lang natin yung isang x, pwede naman, magiging lang tong x raised to 5 is equal to 1. So, ibig sabihin, meron tayong makukuhang fifth root ng actually, meron fifth root. So, fifth root ng x or fifth root ng 1. Ano yung fifth root ng 1? Ano yung value niya? 1 pa din. So, 1 pa din. So, wala naman siyang fifth root pala to. Hindi naman din siya pwedeng negative kasi fifth root, add yung exponent natin. So, hindi rin possible na negative. So, kung meron tayong x is equal to 1, so ano pa yung pwede? Ano pa yung points? Substitute lang yan pala natin. If x is equal to 1, ano yung value ng y natin? So, ito na lang. 1. Y is equal to 1 din. So, ibig sabihin, yung isang point of intersection natin is 1, 1. So, ang problema, bakit isa lang? Kung isa lang yung nakuha nating points of intersection, ibig sabihin, mapaplot ba natin siya nun? Kung isa lang yung nakuha nating point of intersection. So, hindi natin mapaplot ng maayos kung isa lang yung nakuha nating point of intersection. So, kanina, di ba yung ginawa ko, dapat pala hindi ko na muna siya kinancel. So, yung dito sa part na to, na x raised to 6 is equal to x. Or dapat pala, ganito yung pagkakasolve ko dun. X raised to 6 minus x is equal to 0. Then, factor out dapat natin yung x. And then, matitira dito is x raised to 5 minus 1. So, ibig sabihin, yung x natin is either x is equal to 0 or yung na-solve natin na x is equal to 1. So, dalawa yung makukuhang value. Nakuha na natin to, okay na siya. At 1, 1. Ano niyan yung isa? If x is equal to 0, ang y natin is 0. 0 pa din. So, ibig sabihin, nasa origin yung isang point of intersection. So, kung ipa-plot natin yan, so, dito walang problema yan. Vertex natin is 0, 0. And facing siya sa right side. Yung isang point of intersection natin is 1, 1. So, lakihan na lang natin yung graph. So, meron tayong 1, 1. So, pero, ang mahirap dito is hindi natin alam
Dito walang problema eh. Doon sa parabola. Pero yung ano, alam ba natin yung itsura niya? Alam mo yung itsura nung cube? Yung y is equal to x cube. So, alam natin yung parabola, ganyan talaga yung magiging itsura. Kasi facing siya sa right side. Pero, paano naman yung itsura nung ano natin, ng x cube? Y is equal to x cube. Ito, na-plot na natin, parabola. Kapag ganun, kapag hindi kayo sure dun sa itsura niya, ang kailangan nyo lang kasi talaga is 3 points. Meron na tayong dalawa. Meron tayong yung 0, 0, kasi alam natin magi-intersect sila sa both sides na to. Sa both coordinates. Pero para malaman lang natin yung figure niya, pwede kayong mag-substitute ng value. So for example, dito 1, 1 yung ano niya, dito sila nag-intersect, pwede kayong kumuha ng value at this point. So, kung ang x natin is 0.5, ano yung magiging value ng y is equal to x cube? Para ma-plot lang natin siya ng maayos. So, for example, dito sa case na to, saan banda yung graph niya? So, kung itatry natin siya, if x is equal to 0.5, ang y natin is 0.5 raised to 3 or 0.5 0.5 raised to 3 is 1 over 8 or 0.125. So, ibig sabihin, nandito banda. Ito yung 0.125. So, ito yung y, ito yung 1. So, hatiin nyo lang sa 8 yan. So, ayan, ibig sabihin, dito banda yung figure. At 0.5, ang y niya is 0.125. Doon hindi natin siya gagamitin pagdating dun sa mga limits natin. Pero kailangan siya para makita natin kung ano yung itsura ng figure. Para malaman natin kung y upper ba siya or y lower. Kasi baka naman, kapag hindi natin siya tinry, ganito pala yung figure. Ganito pala yung figure. So, kasi possible yun. So, pero nung tinry natin, nung nag-assume tayong value ng y na nasa in-between nung limits natin, x pala yung in-assume natin, 0.5, ang nakuha nating y is 0.125. Kaya kapag pa-plot niya natin to, kapag ga-graph natin, ganito lang yung figure niya. So, pwede na nating ma-connect yung tatlong points. So, ibig sabihin, kung isosolve niya natin yung area, meron na tayong na-close na part. And alam natin, nasa baba, itong graph na to. So, ito yung parabola, which is x is equal to y squared. And then ito naman is yung y is equal to x cubed. So, dito sa given na to, ano yung sa tingin nyo mas madali? Horizontal, vertical? So, actually, sa equation na yun, kahit alin. So, try natin yung vertical kasi para hindi tayo magkaroon lang tayo square root. Hindi na tayo magkaroon ng cube root. Kung vertical, so consistent naman na ang y upper natin is the parabola. And yung y lower natin is yung cubic equation. So, pero ito, kailangan yan, gagawin muna natin siyang y is equal to square root of x. So, kasi nga, y upper. So, kailangan isolated yung y. So, yung y upper natin is square root of x minus, ano yung y lower? Ano yung y lower? Ang y lower natin is? Cube root of y, ay x. Ay. Y lower. Naka-y na to. X cube, x cube. So, x cube na. So, dx. So, ano yung gagamitin nating limits? 0 to 1. So, 0 to 1. So, kasi, ang tinitignan niya natin dyan is yung sa x-coordinate. So, kung ima-manual natin yan,
integration lang ng x, square root of x, di ba? X raised to 1 half lang yan. So, magkakaroon tayo ng x raised to 3 over 2 over 3 over 2. So, diretso ko na. I-multiply ko na agad ng 2/3. Nakadiretso lang. Integration ng square root of x minus x raised to 4 over 4. From 0 to 1. So, ayan. Substitute na natin yung value. So, upper limit muna. So, yung lower limit natin, again, obviously, 0 lang yan. Pero pagdating sa upper limit, so, calculate na lang natin kasi 2/3 minus 1/4 lang naman. 2/3, i-calculate nyo lang. 1 lang naman to. Kahit i-raise to 3 over 2 nyo yan, 1 pa din naman. Minus 1/4. So, ang sagot is 5 over 12 or 0.4167. Or, yung final answer is 5 over 12 square units. So, pwede nating check. Try natin diretso sa calcu. So, magiging lang tong square root of x minus x cubed. Minus x cubed from 0 to positive 1. So, 0.4167. Same lang. So, ayan na yung final answer natin. Again, kapag hindi kayo familiar, sabi ko nga, kapag x cubed siya, diba, kunin nyo muna yung points of intersection and then kuha kayo ng point in between ng limits para lang makita nyo kung paano yung itsura ng graph. So, ayan, meron bang tanong dyan sa problem na to? Wait lang. So, ito naman yung equation kapag horizontal strip. So, kasi 'di ba kapag horizontal strip, ano yung nasa x right natin? Kung horizontal, ano yung magiging equation? Kung horizontal, ano yung magta-touch sa left? Ay, sa right? Yung Cube root of y. yung cube root of y. So, cube root of y minus, ano yung sa x left natin? Y squared. Y squared. So, dy. Ano yung magiging limits? Ano yung magiging limits natin? 0 to 1 pa din. Kasi mag-start lang naman dito, mag-end pa rin sa 1. So, yung movement natin, pataas naman. Nagkataon lang na parehas yung limit. So, nung kinalcule natin, same lang naman yung nag-arrive. Nag-arrive naman sa same answer. So, ayan, I think pwede na yun. Okay na tayo dyan sa problem.